ni Mr. Lacson Oh, yan na. na may probability na makulong si Sergeant Godesa if hindi mapatunayan. Pero Naku. kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Yako! Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Oh. Pangatlo, wag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Naku. Matagal na kami nakahanda. Ayun na! At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Oh! Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson. Yako! Nahalata na ni Senator Marcoleta. Ah. Blue ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Ah, di ba? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Bakit nga? Sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Chis Escudero. At syempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang mga... Imagine, meron kagad silang counter. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Matapos, ipilit na idepensa at huwag ipatawag si Saldico, Marcoleta, lilecturan si Tocson. O ngayon, nagbabaitan yung mga traidor. O, kitang-kita sa camera ha, yung mga traidor. Noong nagsalita si Senator Chis Escudero sa kanyang speech, nagulat. Itong mga traidor nagtayuan at biglang nagpasalamat. Oo. At ano sabi ni Senator Marcoleta? Sino ba takot kay Balulong? Takot ba kayo kay Balulong? Sumagot si Senator Bato, hindi ako. Tama. Diba? Ito yung mga dapat nyo malaman. At ito na nasa dahig. Bakit tahimik ka sa mga issue ng flood control? Pero sa issue ng mga Duterte, lumalabas ka sa anong tawag ng kwadra mo, at nagkakalat ka ng baho mo sa kalye. Pumunta ka pa ng dahig. Kilala nyo na ba siya? Siya si Kaning Bahaw. Nakala mo matapang nung pinalagan. Pinalagan ito eh. Hindi makaalma. Ayan, kilala niyo siya. Ang pangalan niya si... Mga political, pinagdidribble lang na issue ng korupsyon. Dapat hindi. Pero may pumapalag na mga kasama. Pumapalag na ho ang mga senador. At bakit nasa yung mga taga-kamara na dating maaangas? Bakit hindi kayo magsalita at ipagtanggol niyo yung kanyong amo? Asa na kayo ngayon? Nasa kayo, magsilabasan kayo, ipagtanggol niyo naman si Romualdez. Ipagtanggol niyo naman. Dati nakinabang kayo eh. Di ba? Konting kimbot, bibirahin niyo si BP Sara. Konting lipat, bibirahin niyo si BP Sara. Ngayon kayo, maglabasan. Ipakita niyo na concern kayo sa amo niyo. Ang dami niyo mga kongresista dyan, subukan niyo ipagtanggol. At Atty. Topacio, duda sa pagdinig ng Blue Ribbon sa ilalim ni Tocson. Actually, may nagsalita na ho na Marines. Madugo kung sakaling ipigpipi. Ano kayo madugo na yun? Tanong lang ho Kasi ito pinahayag. Mamaya ibibigay ko sa inyo ang buong detalye bakit siya nagsalita ng ganun. Abangan natin ha. At nako po, ito yung problema. Ikaw, Garci! Ayari ka, ipapatawag ka. Senator Chis Escudero, ipapatawag ng COMELEC. Baka baligtad. Baka baligtad mangyari dito. Baka ikaw ang ipatawag sa Senado. Wag bida-bida ha. Wag bida-bida. Sabi nga ni Aling Ledesma, hindi ka patapos. Hindi ka pa tapos. Alamin mo muna ha, baka ikaw nang kasunod, sabi ni Aling Ledesma. Pasok na natin to para mas maganda.
Nako. Wait, wait. Ito ha. Kaya ngayon wala na hong pag-asa na maipatawag dahil hindi na ho siya part ng Congress. Hindi na siya kayang imbestigahan at pangunahan ng mga taga-kamara kasi hindi na siya part nun eh. Ngayon, meron na lang siguro pagkakataon kung talagang gusto, meron namang pag-asa. Di ba? Pakilusin nyo yung sinasabi nyo Interpol. Kunin nyo ngayon doon sa Paris at iuwi nyo para imbestigahan. Ay dahil sa pagpipilit nito na wag daw isama dahil may interparliamentary, nag-resign ng mama, nakakuha ng idea. Isipin nyo unahin natin doon sa mga nag-resign na nasasangkot sa anomalya sa flood control. Yung secretary, ano nangyari? Nag-resign. Wala na sa usapin. Kung si Bulunan. Bulunan. Nag-resign. Wala na. Yung Yusik na babae. Wala na rin, nag-resign. Eto, nag-resign. Puro resign. Yung isa nag-resign. Sabi nga ng marami, kahit mag-resign pa kayo, ang utak ng mga pagnanakaw ang hinuhuli. Ang tinutuntun. Eto, hindi na makadepensa si Tocson eh. Bakit? Kilala ka na, yung mga bulalas mo, bistado na. Sino nagsabi niyan? Mamaya-maya bibigay ko sa inyo yung sinabi ni Atty. Topacio. Duda sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kasi yung mga bulalas mo, hindi nakakatuwa. Pigil ka ng pigil, bawal-bawal, ganto si ganto, dahil meron namang interparliamentary. Ano na ngayon nangyayari? Ngayon, sasabihin mo, ipapatawag nyo si Mualdez at si Ko. Papatawag nyo. Kailan kaya yan? Ayun ang aabangan namin. Nasabi rito, Tocson on inviting Saldico and Rep. Balulong. Kailan kaya ito? So, Tuesday ngayon, expect natin bukas, Miyerkules, Huwebes, next week na siguro, no? Pero madaliin nyo para malaman ng taong bayan yung mga dapat na malaman. Yan. Tama. Tama. Mm. Ah, tama. Nung narinig mo, natakot ba kayo kay Balulong? At nang nakita mo si BP Sara dyan, yung mga traidor ay lumapit kay BP Sara, at yung mga traidor, yung mga plastic na ibang mga mambabatas ay lumapit at kumamay kay Senador Chis Escudero. Ngayon, nawindang kayo. Wala na kasi kayong kakampi. Yung kakampi nyo na Magkano kaya binabayad sa kanila? No? Yung amo nila si Balulong. Ano na ngayon? Bakit si Balulong ayaw humarap sa media? Puro na lang mga tagapagtanggol ng mga news extreme ang kanyang tagapagtanggol ngayon. Magsalita ka lang para malaman namin. Subukan mo lang magsalita. Ngayon, iharap mo, ipatawag mo yung mga, di ba, meron siyang yung spokes na babae at yung mga taga-probinsya na mga congressman na, meron palang bahid, di umano. Yung taga-Quezon, taga-Batangas,
iharap nyo. Pagtanggol nyo, sino pa yung taga Maynila? Antipolo, La Union, Zambales. Iharap nyo. Suportahan nyo naman yung boss nyo. O kahit dito lang sabihin nyo na malinis, si speaker, si former speaker. Walang bahid korupsyon si former speaker. Ganun dapat. O kung talagang solid kayo, mamaya malaman namin, bandang huli, tatakwil nyo rin. Sabihin nyo, nauutusan lang kayo. Hindi pwede kay BP Sara yun. Oo, binira nyo ng binira si BP Sara at mga Duterte. Sabihin nyo, ay, nauutusan lang kami ni former na ganto-ganto. Hindi pwede. Kaya ngayon, ito makakarinig kayo dito sa Marina ito. Kaya, yung bahid ng kabantutan mo, lalabas. Kasi hindi maganda yung pinagagawa mo eh. Di ba? Kung maayos sana ang pinagagawa mo, at doon ka sa katotohanan at hindi ka dito sa panig ng mga... Kasi nagtatanong yung ating kababayan, nanalo ka ba? Kasi meron dyan mga senador, nagulat na lang sila, biglang bumulusok ang boto. Wala naman daw bumoto. Yung baka yun. Yun ang kanilang, pinag-usapan. Kontrata ba yan? Sabi ni Aling Ledesma, di umano? Ito, makinig ka, sabi ng mamang ito. Ni Mr. Lacson Yan na. na may probability na makulong si Sergeant Godesa if hindi mapatunayan. Pero Naku. kung mapatunayan, tapos ang maliligayang araw nyo, Lacson. Yako! Tapos, at tandaan mo lang, Lacson, hindi ka nanalo sa eleksyon. Pangatlo, wag mong idaan sa panggugulang, sa panggugoyo o pananakot ang sitwasyon na to. Naku. Matagal na kami nakahanda. Ayun na! At pakatandaan mo, ang Marines ay soldiers of the Filipino people. Magkakaduguan tayo. Pinaaalalahanan lang kita, Mr. Lacson. Yako! Dahil hindi ka nanalo. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo, masyadong obvious at halatang halata ang pagtatakip ninyo sa hari ng mga buhaya. Totoo nga naman. Diba? Kung hindi sana kayo obvious, at hindi nyo minadali na palitan ito si Senador Marcoleta sa kanyang committee, tapos na sana ang issue, huli na sana ang mga isda. Yung malalaking isda. Ang problema wala minadali ng amo nyo Pero bandang huli, ang nangibabaw ang kabutihan. Ang kasamaan, wala yan. Masama yan ang lalabas na ng katotohanan, yun ang mga nagbibigay sa inyo ng mga utos, yun ngayon ang babalikan ng taong bayan. Kasi hindi maganda ang pinagagawa. Kasi maraming naapektuhan. Dahil sa baha, dahil sa mga hindi magandang nangyari sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. Sa pamumuno nino, at pamumuno ni Pinsan, ang pangit ng gobyerno ngayon. Maganda ang gobyerno, kung magaling ang namumuno sa gobyerno. Tama. Kaso wala Ang pangit na ng gobyerno, pangit pa namumuno sa gobyerno, at yung mga galamay ng gobyerno, inuubos ang kaba ng bayan. Hindi lahat. Kung masasaktan ka, baka kasama ka. Sabi dito, hindi lahat. Diba? Ano yan? Kaya nagalit si Senador Marcoleta. Ang titigas kasi ng ulo na itong mga ito takot ka ba kay Balulong? Yan ang tanong. Tanong lang ito ang sabi ni Senador Bato, hindi ako. Pasok. Huwag po sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito Tama. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Tama. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Hindi raw si Senador Bato Hindi siya natatakot. Maski yung isa, yung Marine, hindi natatakot. Tuloy. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Kita mo? Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang Obligasyon. yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi
ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Ito balik natin sa umpisa. Ang usapin diyan doon sa kay Marine Orly. Dahil daw peke yung notaryo. Nabanggit na 'yan. Kahit sabihin mong ayaw aminin ng abogado na hindi siya, nanumpa ang mama. Mas matibay 'yun. 'Di ba? Kaso nagtataka ito si Atty. Topacio, bakit ba talaga, andyan si nangingitim? Anong papel ni nangingitim dyan? Sige nga, ikwento nyo nga sa amin, bakit ba ang hilig nitong pumapel na dapat hindi naman siya dapat nandyan? Diba? Duda sa pagdinig ng Blue Ribbon sa ilalim ni Tocson. Pasok. Nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue Ribbon, bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Di ba? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Bakit nga? Di ba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection? Hindi ba the secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the president? Bakit nandoon ang alter ego ng president with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba? May powers, binigyan ng powers, far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may secretary ng public works na alter ego ng president, extensions of the personality of the president? Yan ang inconsistency. Since na-mention mo kanina, going back to sa flood control scandal, since na-mention mo kanina na parang more na lang yung investigation department on flood control release, and then you said na yung DOJ was with the NCI yesterday. For the record po, naniwala po tayo na hindi na pwede po independent yung investigation. I regret to say na it is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Kita nyo, nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue Ribbon, bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Di ba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Ocular. Yung mga ocular inspection? Hindi ba the secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the president? Bakit nandoon ang alter ego ng president with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba? Tama. May powers, binigyan ng powers, far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may secretary ng public works na alter ego ng president, extensions of the personality of the president? Yan ang mga inconsistency. SMNI, di ba sinasabi nila, yung mga pumunta daw doon sa compound ng Kingdom, walang baril. Di ba kita sa video may mga baril? Ganyan ang pamahalaan natin. You cannot rely on this administration to tell the truth. Puro panliling lang. They say one thing but do another. Yan po ang nakalulungkot sa kasalukuyang administrasyon. Thank you po. And so far, anong assessment natin naman doon sa ginagawang investigation po ng Blue Ribbon under the Senator Lacson? Nakita nyo naman kung paano i-cover up. Tuwing napupunta na kay Martin, ililihis niya. Bago, eto pa, eto malalim kong iniisip ito sa Blue Ribbon at sa Senado. Okay. Kapag noong ang ini-enumerate ng mga diskaya ay mga congressmen, wala naman silang ginawa, di ba? Noong si Hernandez at si Alcantara ang nagbanggit, mga senador, di ba ang DOJ finreeze agad through the AMLAC yung mga bank accounts ni Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, pati ba si Cheese na freeze? Oo. Finreeze, di ba? Oo. Bakit nung nagbanggit congressman, di finreeze? Tama. Bakit yung senador, pinifreeze? Tama. Bakit
yung NBI, although hindi na Blue Ribbon ito, which is under the DOJ, ang nirekomendang filean, 3 senador, pero sa dami ng congressmen, 2 lang ang pinapafailan. Si Saldico at saka yung sa Caloocan, si Mitch Kahayon Uy. Oh, yun lang. Sa dami. Binanggit si Martin. Bakit hindi nila pinapafailan si Martin? Yung Kaya isang nga. congressman, ang daming binanggit ni Diskaya. Di ba? Oh. Bakit ganon? Hindi kaya, then, naglabas sila action ng pahayag. Halos lahat daw ng senador. Mayroong insertion sa flood control. What are they trying to do? Ito ang naisip ko. Ito, theory ko lang naman. Since kaalyado nila yung House, and sa February 6, pwede na sila mag-file ng impeachment ulit. Pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla. Hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? O, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kita nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Si Jinggoy, Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Ito mo, ang pronouncement, halos lahat ng senador. Sino lang daw wala? Soto ba? Si Ping mismo sa si Rizon Tiveros, yung mga kampi nila. Maaring totoo, pero why bring this up now? Di ba? Ang hinahanap natin, congressman at senador na aktual, na tumanggap, hindi yung may insertion. Tama. Oo nga. Sino ba nag-insert? Hindi ba yung small committee, sinasabi ni Toby Chanco sa GAA? Bakit tatakutin mo yung mga senador? May binabalak ito kasi malaking dagok sa kanila nung na-archive yung impeachment kasi natalo sila sa Supreme Court. Plus, pumutok tong flood control, hindi nila malaman kung saan nila kukunin yung perang panuhol na naman doon sa mga pipirma sa impeachment. Ito ang plan B nila. Okay, magpa-impeach tayo. Anyway, kontrolado pa naman natin ang House. Lahat ng dissenters dyan, katulad ni Kiko, Barsaga, ipitin natin, ethics complaint natin. Pagdating sa Senado, may leverage tayo. Umayos kayo or idadawit kayo sa flood control. Kasi kontrolado rin namin yung DOJ at NBI. At baka maging kontrolado rin nila yung ombudsman. So nakikita nyo na yung laro eh. Kasi when you look at it, just player ako eh. You have to look at the board, mga 7-8 moves ahead. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya pinilit nilang palitan, yung Blue Ribbon, pinilit nilang palitan yung Senate President. Kita nyo na. Thank you. Kita nyo na. May salas na. Hindi, biro lang. In-expect pa natin na sana kahit hindi si Magno Morales magkasali. Hindi ko alam eh. I hope na he belatedly gets a sense of delicacy. Kasi May plano na naman pala. Kaya naman pala ganun. Sa bagay, oo, tama. Parang yung sinasabi ngayon ni Atty. Topacio, talagang, maiintindihan mo ng buong buo eh. Bakit nga naman yung kakampi nila na merong insertion na nababanggit dito, parang hindi kasali sa eksena. Etong anti-impeachment ng mga senador, yun ang tinumbok. Oh. At isipin nyo, agad-agad ngayon pinalitan sila. Si Senate President Chis Escudero, pinalitan agad. Agad-agaran. Oh, si Blue Ribbon Chairman Senador Marcoleta at contemporary Jinggoy, pinalitan agad-agaran. Oh, magtataka nga. Yung target dito, kung sino yung pinaka-main character na pagnanakaw, which is nababanggit si Balulong at si Ko, bakit hindi kasama sa eksena? Hindi press yung asset. Oo, sabi rin dito, bakit laging nakikita itong si nangingitim dyan? Laging eksena. Kaya nagsalita ito si Senador Chis Escudero na hindi pwedeng hindi ka maimbestigahan. Di ba? Lalabas at lalabas ka. Totoo yan. Yan ang sabi niya. Hindi ka pwedeng gusto nyo marinig, pasok pa natin to para maintindihan nyo. Yung kanina, kakahapon to eh. Kanina Takot umaga. banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. Ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. Di ba? Hindi siya natatakot.
lalabas dyan ang katotohanan kasi nagigipit na sila eh. Imagine nyo, dahil sa mga pinagagawa nitong mga kampo na mga, alam nyo na, at pagkatapos mag-speech ni Senador Chis Escudero, pagkatapos, makikita nyo yung mga tawag doon, traidor. Nakipagkamay pa. Oh, si makita, pasok natin to. Kita nyo? Nako po. Nako po, isa pa. Nako po, yan na sinasabi natin. Kita nyo na. Woo! Ganyan talaga, ang live. Balik natin sa usapin. Bakit mga ganun? Bakit may mga... Oo. Noong nagsalita na si Mamang Escudero, bakit nagsibaitan ata yung mga... Oo, yung mga plastic, parang... Good job, good job, good job. Ito pa. Senator Chis Escudero, ipapatawag ng COMELEC. Kaugnay saan? Tigilan nyo nga kami. Baka mamaya kayo ang ipatawag. Hindi kayo makasagot pasok. Sino-sino na po yung nabigyan natin ng show cause orders? Yung pong si Mr. Lubiano na kontratista na nagbigay po ng contribution, 30 million, kung di tayo nagkakamali, sa kandidatong si Senator Chis Escudero. At syempre po, nakasagot na po siya, pumunta po yung kanyang mga... Imagine, meron kagad silang counter. Nagsalita lang kagabi si Senator Chis Escudero, eto na. Yung tuta na may tali sa leeg, bumanat na kagad. Ano na naman ang plano nito? May plano na naman eh. Hindi nyo mapapatalsik na pagka-senador si Mamang Quezon, maniwala kayo sa akin. Hindi nyo kakayanin. May yagbol sang mama. Maniwala kayo sa akin. Hindi natin kasi nakikita natin ang laro. Ang laro na ito ay numbers gaming. Kita nyo ngayon kung nasaan ngayon ang target. Tinarget si BP Sara, yung mga senador na ayaw ng impeachment, tinatarget si Mamang Escudero. Dahil tawag doon, nadali yung boss nila, pinangalanan, at ipapatawag sa investigasyon, eto na, meron na silang counter kagad. Ano oras ito? Interview ito ni Diday Chacha. Tuloy. Yung abogado, nadala-dala yung affidavits niya at mga iba pang dokumento. And dahil nga po ang proseso natin, sila muna yung contractor, pagkatapos po ang susunod na yung nakatanggap na kandidato para naman po hinga ng kanyang paliwanag. Since nabanggit nyo na rin po yan, Chairman, kahapon meron pong manifestation si Senator Chis Escudero. May sinasabi po siya dito, basahin ko na lang, Chairman, gusto namin hingin ang reaksyon nyo dito. Sabi po dito ni Senator Chis Escudero, many officials, not just a senator, someone higher even, received the same kind of contribution in the 2022 elections. My question is simple. If what they did was legal and there is nothing wrong with what they did, then shouldn't what I did be legal and right too? But why am I the only one being investigated about this? Reaksyon niyo po dito. Ay, opo, ginagalang po natin ang statement na rin po yan ng ating dating Senate President, si Senator Chis. At Kamu, ginagalang. Bakit siya lang? Oo. Sunsunin mo yung mga iba.
Oo, dahil lang ba meron siyang banat dito kay Balulong bibigyan nyo kagad ng kulay? Sa bagay, sabi ni Aling Ledesma, wait, there's more. Darating ka dyan. Yun ang aabangan ng ating kababayan. Pag ikaw naman ang inimbestigahan sa Senado. Maaaring tama po siya sa isang punto, pero ang kadahilanan po kasi kung bakit nauna siya ay sapagkat Ma'am DJ Sir Ted, siya po kasi yung contractor niya ay may pag-amin at pagkatapos yun din po siya. Walang pag-amin, nautusan lang yun. Oo, kasi nga, siya yung pinaka-target. Kasi nga, nabanggit ni Atty. Topacio, dahil anti-impeachment siya, at nagalit siya. Sinabi na rin ni Mamang Quezon, nagalit sa kanya dahil hindi niya napa-impeach si BP Sara, kaya siya pinalitan agad-agaran. Ngayon, ikaw naman. Naku. Masyado talagang halata. Pagkakasabi lang kagabi, meron kagad atake ngayong araw. Hanggang kailan kaya itong mga sarsuela nila para sirain ang mga kumakampi kay BP Sara? Para lang sa maging pangulo siya sa 2028, si Balulong, talagang gagawa ng hindi maganda? Hindi ho kayo iboboto ng taong bayan. Last nyo na yan. Yung apelido nyo, last na yan. Wala na hong mangyayari sa history na pa-apelido nyo at kamag-anak nyo. Mas gugustuhin ko pa ikampanya si Atty. Guanzon kung sakasakaling lalaban siya sa Leyte pag nagpalit siya ng lugar kung siya nakatira. Kasi ang panukala ng mga netizen, tumakbo siya sa 2028 na pagka-senadora. Which is good. Kaso, ang mungkahi ni Atty. Guanzon, doon na lang siya sa Leyte kakalabanan niya si Balulong. Which is very good. Para malaman mo, Balulong, kung sino yung babaeng hindi mo pinaupo kahit nanalo. Okay, kung mabot ka sa video natin. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!